Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! And welcome back dito sa ating channel! Mga ka-friendships, kamusta na kayong lahat? Sana okay, masaya, magandang araw, at mga ka-friendships, happy lang ha! So ngayon mga ka-friendships, nako, pagpasensyahan niyo na ako. Magkita-kits ulit tayo sa ating video ngayon. At sa aking boses, nako, may ubo at sipon pa rin ako mga ka-friendships. But don't worry, gagalingan ko ang aking pagpaliwanag sa ating content ngayon. So alam niyo na, nako, nakita niyo na sa ating thumbnail, sa ating title nating video ngayon. Nako, trending pa ito mga ka-friendships. Tungkol ito sa career progression, mga ka-friendships, diba? Sa reclassification. Pero ang ating video ngayon ay mag-focus dito sa career stage 3 and 4 sa mga qualification standards and performance requirements ng mga teacher applicants sa stage 3 and 4. Yes, mga ka-friendships, pagsamahin na natin ang dalawang stage career na ito kasi mga ka-friendships, ang dalawang career lines na ito mga ka-friendships ay mga master teachers 1 to master teachers 5. So, nako, ano pang hinihintay ninyo? Magstay kayo, panoorin natin ating video mula dito hanggang sa dulo. At nako, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo? I-click mo ng ating bell dyan. At nako, mag-comment sa ating comment section kung may tanong kayo at i-share ito sa ating mga ibang ka-friendships na alam natin na nangangailangan sa ganitong content. Dahil ang dami nating mga pwedeng makuha, matutunan, at mapakinabangang content dito sa ating channel. Kaya mga ka-friends, huwag natin masyadong patagalan pa. Ang daldal natin, di ba? Intro pa lang yon, pero naka 2 minutes na tayo. So mga ka-friends, alam nyo na ba kung ano mga qualification standards and performance requirements ng career lines 3 and 4? Nako, ito na. Unahin natin ang performance requirements ng career stage 3. So ito ay mga highly proficient master teachers 1 and 2. So sa master teacher 1 mga ka-friendships, sa COI niya, kailangan niyang magkaroon ng 21 outstanding. Yes, tama. Lahat ay O ang kanyang COI sa IPCRF. O, di ba? Gusto mo nun? Gusto mong maging master teacher 1? So, gawin mong O ang mga COI mo sa IPCRF mo. And then, sa NCOI naman, kailangan mo dito 8 proficient na VS at 8 proficient na outstanding. So sa 16 na total na NCOIs na meron tayo sa IPCRF, 8 doon ay VS at 8 doon ay magiging O dapat. Okay? Para total ay 16 pa din. So yun ay for MT1. So kung galing ka, kung T4 ka, T5 ka, T4 pwede eh. Pwede tatalon sa MT1 kasi 3 salary grades ang pwedeng talunan. So, T4, T5, T67, kung gusto nyo tumalon sa MT1, dapat O lahat ang mga COI ninyo at 8 NCOI na VS at 8 ding NCOI na O. So, proceed tayo sa performance requirements naman sa next MT2. So, dito mga ka-friendships, kailangan natin ng 10 proficient COI at outstanding. And then sa NCOI, kailangan natin ng at least ha, 5 highly proficient NCOIs at very satisfactory VS at 5 highly proficient NCOIs at O ang rating nun. Okay? And then, mga ka-friendships, puntahan natin ang qualification standards ng career stage 3. Alright?
Ulitin ko ha, inuna muna natin ang career line 3 or career stage 3. Later na ang stage 4 kasi tatlo yon, di ba? Mga bibigatin ang mga requirements doon at qualifications. And then sa kanilang qualifications, education, training, experience, eligibility, kailangan po, pag gusto nyo mag-apply for MP1, dapat ay master's degree holder na kayo or full-fledged MA degree holder na po tayo. Minimum requirements yon. Paano mo malalamangan ang mga kapwa mo applicants sa education? So dapat may units ka ng PhD or kaya para ma-perfect mo, sure na sure sa banga, ang item mo ma-upgrade, talagang tataas ang education points mo, or kaya ma-perfect. Dapat ay meron ka ng CAV ng MA at CAV ng PhD. O di ba? Sure na sure yun ha. Perfect. At dapat po, para ma-qualify tayo, mabigyan ng 10 points, relevant dapat. Related ang MA major natin at PhD doon sa position na applyan. And then sa training naman, minimum lang din po ang 24 training hours. Pero kapag lalampas, dapat po ay dapat kung gusto mong lalampas ay lagpasan mo yung 24 hours. Dapat 30, 50, 60, 80, 100 para sure na ma-perfect mo ang training. Pero tandaan natin na ang training topics or seminars na ating inaatinan ay related sa curriculum, pedagogy, teaching, and mga about sa instructional supervision. Since you will be handling people, you will be handling 5 teachers kasi i-mentor mo yung 5 teachers na yon. So dapat mayroon ka ng training about sa instructional supervision kasi you will be supervising 5 teachers kasi dito sa expanded career progression system ay 1:5. 1 master teacher, ang hahawakan ay 5 na teacher. And then, dapat yung training ay within 5 years. So, huwag naman masyadong tagal ha. So, ngayon, kung 2021 ka nag-training na yan, nakuha mo yung training 2021, then pasok pa siya sa range ng number of years na kailangan. So, kasi 5 years, 2025 ngayon. And then, pwede din sa completion of NEAP, Requisite Professional Development Program for Career Stage 3 Highly Proficient Teacher. Pwede din po. And then, ang experience natin ay 5 years teaching experience. So, kung 10 years, 5 years, 15 years ka ng T3, hindi ka pwede tumalon eh. So, wala pang pwedeng mag-MT1 kasi hindi ka kasi pwedeng lumagpas ng stage. Kasi lahat ngayon ay ang tatalunan ay MT3, 4, 5, ganon, 6. Ang pwede lang tumalon na MT2 ganon, MT1 hindi pwedeng matalunan, di ba? Kasi 5 years siya, and then, hindi mo naman pwedeng malagpasan ang stage career 2, di ba? Kasi ang stage career 2 ay 4, 5, 6, 7 yun. And then, eligibility, pareho lang, elementary, secondary, RA, 1080. And then, dito naman sa Master Teacher 2, ang education kailangan ay same pa din, master's degree kayo. And then, relevant po ang ating MA sa ating position ha. And kung gusto mong lumamang na makapag 10 points, klaruhin ko lang mga ka-friendships, kung mayroon kang minimum na MA sa master's degree, o kaya minimum ka lang doon na requirement sa master teacher 1 na applyan mo, master teacher 2 na applyan mo, ay hindi po yun perfect. Minimum lang po yun ha. Kung gusto mo maka-perfect ng points, then dapat mag-present ka ng units ng TUR mo sa PhD, ganon. Or CAV mo ng TUR sa PhD. And then, 24 hours din ang training sa curriculum pedagogy, then 8 hours training sa
instructional supervision acquired within 5 years. Pareho din pala sa master teacher, may 8 hours din supervision. Okay? 8 hours of training sa instructional supervision. Same sa master teacher 1, master teacher 2. 5 years of teaching experience and 1 year relevant experience in instructional supervision and technical assistance to teachers. So, dadaan ka master teacher 1. Okay? Kasi may technical assistance na Di ba? Mag-mentor yan sila, mag-help, ganun. Same lang din sa eligibility, MA, RA 1080. So, yun yung sa career stage 3. Punta tayo sa qualification standards and performance requirements sa career stage 4 sa mga master's teacher 3, 4, and 5 na mga applicants. Meron ba? Malay mo, malay natin, darating ang panahon na may applicants or hindi ko alam, yung mga master teacher 2 ngayon ay pwede ba silang mag-reclass for MT3, 4, and 5. Kaya abangan natin. Kaya isama natin sa ating video ngayon, di ba? So, ang performance requirements for MT3, 21 na COI, lahat outstanding. 8 highly proficient na NCOIs, VS. And then, 8 highly proficient na O, outstanding. Sa MT4 naman, at least 10 distinguished COI outstanding. And then at least 5 distinguished NCOIs VS and 5 distinguished NCOIs O outstanding. Dito naman sa Master Teacher 5, 21 distinguished outstanding, 8 distinguished NCOIs VS at 8 distinguished NCOIs outstanding. So, yun yung mga performance requirements. Kailangan natin i-double check ang IPCRF kung pasok ba tayo doon bago tayo mag-ready sa mga qualification standards natin sa education, sa training, experience, and eligibility. Of course, sa eligibility, there is no problem naman kasi all of us ay pasok na. Kasi lahat naman ng mga applicants ay nasa DepEd na or public school. So, automatic na review na yan, evaluate na yan. So, wala na yan dito. Ang titingnan is yung tatlo kasi kasama yun siya sa criteria. Okay? So, sa Master Teacher 3, ang education, dapat ay master's degree in education or educational leadership, or educational management, or relevant subjects of learning areas. So, yun yung mga major na pwedeng may points. Minimum yun ha. Kung doctor ka na, then very good. Okay? Advantage yun. Edge natin yun. Same po siya sa Master Teacher 4, Master Teacher 5. Pareho lang po ang education requirements sa tatlo na yon. Okay, career stage 4 yan ha. And then, ang kanilang mga trainings, 24 hours of training in any of the cumulative of the following curriculum, pedagogy, subject specialization, and 8 hours training in instructional supervision acquired within 5 years. So, yung mga lahat ng iyon dapat nakuha mo hindi lalagpas ng 5 years ago. Okay? Kung 2018 yan, diligwak, ganun na yun. Wala na yan, hindi na pasok. And then pwede din sa completion of NEA, Requisites of Professional Development Program, Career Stage 4, Distinguished Teacher. Okay, so, pareho lang sila. Ang training, pareho lang siya sa MT3, MT4, MT5. Magkaiba lang sa oras. Yung sa MT1, 24 hours and 8 hours for supervision. Dito naman ay 24 hours din training. Pareho sila ng minimum. 24 hours sa pedagogy, curriculum,
Pareho sila sa hanggang MT5. Magkaiba sa supervision, instructional supervision or technical assistance. So, sa MT1, 8 hours. Sa MT4, 16 hours. Sa MT5 ay alin? Ay, pare, ang MT5 ay dapat 24 hours na din. Alright, sa experience naman, 5 years, 5 years. So, kung 5 years kayong public school teacher, nagtuturo, and then, sa master teacher 3, 2 years in relevant. Pag master teacher 3, 3 years. Master teacher 5, 4 years. Relevant experience in instructional supervision and technical assistance to teachers. So, kung Master Teacher 5 ang balak mong applyan, then already mo ang experience mo dyan. So, dapat nakapag 4 years, empty ka na. Diba? Para pasok ka dito sa MT4, MT5 na training, experience. Kung MT1 ka pa lang, 1 year MT1 ka pa lang, so hindi ka pa pwede sa MT3, 4, and 5. Okay, kasi sa MT3 dapat 2 years. 2 years. Alright? And eligibility same lang, pareho lang, elementary, secondary, RA 1080. So, yun po yung lahat ng qualification standards sa career stage 3 and 4, kasama na ang performance requirements. So, hanggang dito na lang mga ka-friendships. Uy, isipin mo, naka 16 minutes lang tayo per dalawang career stages ang ating diniscuss sa ating video ngayon. Bongga! So, hanggang dito lang mga ka-friendships, no? Kung hindi nag-sink in sa ating mind, so ulitin lang, i-rewatch lang ating video, and then mag-jot down kayo kung ano yung mga sinasabi ko para may ma-review kayo, may reviewers, okay? So, that's all for today's video. Thank you so much. And huwag kakalimutan, baka matagal ka na nanood sa ating mga video pero hindi ka pa napag-subscribe. At pakibigyan ng like ang ating video ngayon at i-share ito sa ating ibang ka-friendships na alam natin na nangangailangan ng ganitong content. Tandaan, sasabi ko parati na maging blessing tayo sa iba. Let us be a blessing to others then, okay? So, that's all, and thank you so much for staying, watching hanggang dito na part. At tandaan, gigugma ko kamutanan!